makasurvive lang siya. Kaya yung kasabihan po, prayers do work. So ayan, pinakinggan ng Diyos at ito po ang naging regalo namin sa pagkakaligtas ni Aren. And of course, pasalamat po ako sa Nanay Flor, sa mga kapidring, kasi sila po ang talagang dedicated na to establish itong Buhangin Catholic Chapel. So sana po ito ang maging simbolo o umpisa para magkaisa na ang barangay Buhangin. Ang liit na barangay ng Buhangin. Halos magkakilala lahat po tayo dito. Yan ang pinaka-the best para magkaroon tayo ng best activity, magkaroon lagi ng schedule. Hindi yung lisay lagi tayo sumasali lang sa mga basketball. Gawin naman natin na tayo naman ang mag-host. Papasukin natin sila sa ating barangay. Ipakita natin, i-showcase natin kung anong meron tayo. At sabi nga ni Kapitan, hindi yung simbahan or kung anong structure na maganda ang Buhangin, kundi imbitahan natin sila para ipakita natin kung anong pag-uugali meron ang mga taga-Buhangin. Kaya mga kabarangay, ang simbahan po ay hindi exclusive. May nagsasabi ay private naman yung chapel sa Mendoza lang. Hindi po totoo yan. Ang simbahan po ay para sa ating lahat. Dito mag-umpisa ang pag-asenso at pagbubuklod-buklod ng mga Buhangenyo. Mabuhay ang Barangay Buhangin. Maraming salamat po. Maraming po salamat, Engineer Erwin Mendoza, sa inyong talaga namang mapanghamong mensahe para sa ating lahat. Kahit hindi kami taga rito sa Buhangin, pero ito ay ang mensaheng iyan ay para sa lahat. Dahil wala nga namang mangyayari kung tayo mismo sa ating sarili ay walang pagmamalasakit sa iba. Tama yan. At syempre, dapat unahin ang ugali bago ang salapi. Yan. Kaya nga sana ay tayo patuloy na magkaisa. Sang-ayon ba doon ang Buhangenyo? Para mahina eh. Sang-ayon ba doon ang Buhangenyo? Yan, maraming salamat sa inyong pagtugon. Kaya naman, syempre, ang laging handang maglingkod at may natatanging ugali para sa mga taga-Nauhan at may pagkapahalaga sa mga Buhangenyo. Tawagin na natin ang ating Honorable Mayor ng Nauhan. Syempre pa, walang iba kundi si Attorney Mark N. Marcos. Marami pong salamat. Hindi ako sa may malapit sa mga kanina pa ako hinahapit ng gusto na rin mga rin. Magandang gabi po. Unang-una sa ama ng barangay, Kapitan Declaro, kay Madam Gina na rin, saka kay Ate Nanet, sa mga kaklase ko si Maylin, sa kanyang asawa, kay Madam, at syempre sa poging-pogi na si Engineer Erwin Mendoza, sa aking mga kasama sa pamahalaang bayan, si Madam Karina at saka kay Konsehala Cheryl Morales at Konsehal Dan Melgar, at sa mga mamamayan ng Buhangin at mga bisita ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kanina ko rin po nalaman na ang patron pala dito ay si San Isidro. Salamat na lamang po at hindi nakadagdag nung May 15. Kasi po si San Isidro ay usually May 15 ginaganap ang mga pestahan. Nung May 15 po ay maraming mga barangay dito sa Nauhan ang nagselebra ng piyesta nila. Halos 10 barangay po ang nagpiyesta noon. Kaya po ako noon, pagdating po ng hapon ay nagatain na. At marami nang nakain. Salamat at hindi nadagdag ang Buhangin. Baka ako'y na-ospital na. Dahil umaga pa lamang po ako'y namimista na para makagampan sa ating mga kababayan. Alam nyo po ang ating butihing engineer Erwin Mendoza, yung mga kwento po niya kanina ay totoo po yun. Yan po ay kaklasiko. Ang asawa niya ay kaklasiko sa Melgar. At si engineer naman ay naging kaklasiko po sa bayan nung kami ay lumipat na sa Jose Elbasa. Hindi lamang po isang kaklase, kung hindi matapat na kaibigan. Mahal na kaibigan. Kami ho ay may samahan nung araw, yung Mr. 123. Tatlo kaming magkakaibigan. At
lahat po naman yan ay kahit papaano ay nakatapos at kahit paano ay sinwerte sa buhay, lalong-lalo na si Engineer Mendoza ay kita nyo naman chapel ang mga inireregalo. Natatandaan ko ho yan si Engineer, nung kaklase ko yan, madalas ang baon niyan ay asin. Mahilig ho yan sa sampalok. Doon pagka recess ay meron pong puno ng sampalok doon sa sementeryo. Doon po sa malapit sa school. Ay yung pong sampalok doon ay tumatamis, lalo na't may inililibing. Kaya ito si Engineer, palagay ko doon tumalino ito. Kakakain ng sampalok. Kita nyo naman at ibinabalik ang kanyang naging magandang kapalaran sa kanyang buhay. At ako po'y saksi sa pagsisikap ng taong ito. Mabait na tao, kahit pa po nung kami nasa elementarya ay napakahusay, lalo na sa mathematics. Diyan po ako nangungupi at mahina po ako sa math. Kaya ako'y nag-abogado na, wala akong math doon. At nung ako po ay imbitahan niya para po umattend ng inauguration nitong chapel, hindi po ako nagdalawang isip kahit na tayo ay maraming ginagampanan bilang punong bayan dito sa bayan ng Nauhan. Alam nyo naman po itong ating bayan ay pinakamalaki sa buong Oriental Mindoro. We occupy 12% of the total land area of the province, 70 barangays, 52,804 hectares. Sipin nyo kung gaano kalaki yung inapamahalaan ng inyong abang lingkod. Malaki. Kaya kung dati po ay kamukha ko si John Lloyd, ay ngayon parang si Bentong na. Kung hindi maglikas papaya. Sa dami ng ikinakasal, sabi ko nga ako ay hindi nagtataka noong October hanggang February kung maraming magpakasal. Ay dahil taglamig, ay Diyos ko po, ay ngayon kung kailan tag-init at natiti sa pawis, lalong marami ang nagapakasal. 3 sa isang araw. Siguro ka ako'y mga tama sa palay. Baka itong si Engineer ay tumama din sa palay at nakakapagregalo na rin chapel. Ay si Mayor ay hindi makakapagregalo niyan. Mga buto na lang ng sampalok. At yung mga sinabi po ni Engineer Mendoza kanina tungkol po dun sa pagiging isa niyong buhangin nyo, ay tama po iyon sapagkat walang taga rito na hindi dapat magmahal sa kanilang sariling barangay at dapat maipakita nyo ang pagkakaisa. At parehas po kami ng iniisip. Ang sabi niya kanina, kailangan daw na makilala ang buhangin. Buhangin nyo. Ako naman bilang ama ng bayan ng Nauhan ay kailangang makilala ang mga Nauhenyo. Kaya parehas po kami ng programa para po sa kanya, para sa barangay na Buhangin. Ako naman ay para sa bayan ng Nauhan. Sabi niya, kailangan daw pong makilala kayo. Gusto ko naman ay makilala kung ano ang mga Nauhenyo, kung ano ang Nauhan. Kaya po, sa pagtutulong-tulong natin, sa pakikipagtulungan ng mga taong kagaya ni Engineer Mendoza at ng mga mamamayan ng Buhangin, mga barangay officials, siguro po ay matutupad natin ang pangarap hindi lamang para sa barangay Buhangin, manapay para po sa ating bayang minamahal. Sapagkat kapag ang nagawa nyo na po ang inyong tungkulin na maipakilala kung sino ang mga buhangin nyo, ay nagampanan nyo na rin o magagampanan nyo na rin ang inyong tungkulin bilang mamamayan sa pangkalahatan sa bayan ng Nauhan. Kaya tayo po ay magtulong-tulong. Tama po si Engineer Mendoza, ang pagkakaisa nating lahat ang magpapatibay at magpapakilala kung saang lugar tayo nabibilang. Pero tayong lahat, kayong mga buhangin nyo ay nabibilang sa iisang mamamayan ng ating probinsya. At yan, tayo ay mga taga-Nauhan, tayong lahat ay Nauhenyo. Sabi ko nga, maraming magaganda dito sa bayan ng Nauhan. Kaya sabi ko, Engineer, kung paano mo hahatakin ang mga tao dito sa Buhangin, ay tutulungan kita at ikaw, kasama ang mga taga-Buhangin, ay tulungan nyo rin po ako na makilala po ang ating bayan. Ang ating pong bayan, maraming mga magagandang possible tourism sites and spots para po makilala. Ang kailangan nga lang po natin ay maging aware dito, ang
ang mga tao dito sa bayan ng Nauhan. Kaya po tayo nagki-create ng mga activity para pasukin po ang ating bayan. Dahil gusto po nating makilala ang ating bayan, gusto nating makilala ang ating mga mamamayan. Sapagkat ang sabi ko nga po kanina, maraming mga magagandang bagay dito sa ating bayan, maraming magagandang babae, maraming magagandang lalaki, maraming mga magagandang lugar. Sapagkat ang bayan po ng Nauhan, ang sabi ko nga, Nauhan is the town of pristine beauty with rich historical site and where the mayor is handsome. Marami pong salamat at magandang gabi po sa inyo. Yun ang pinakamatindi doon. Maraming po salamat kay Honorable Mayor Mark Marcos. Okay, at dumako naman po tayo sa pagbibigay ng token of appreciation na gagampanan ni Engineer Erwin Mendoza at Barangay Captain Leopoldo Declaro. Iba talaga, no? Magkapatid. Ayan. Kapatiran. Oo. Brotherhood. Nakakatuwa yung ganong friendship. Talagang walang humpay, hindi nawawala. Naging magkaiba man ang kanilang landas, pero ang espiritu ng pakikipagkaibigan ay nananatili. Kaya naman po sa pagkakataong ito, hayaan po natin na saliwan tayo ng mga tugtugin sa magitan po ng musikang pang-Pilipino. Ito po ay tila isang pangpiyesta. Ang musika na kung saan ay matagal na, subalit nananatili pa rin sa ating puso. Narito po ang OLG, ang Ora et Labora Group Rondalia. So, magandang gabi po sa ating lahat. Happy Fiesta, mga taga Barangay Buhangin. May mga Ilocano po ba dito? Okay. Alam niyo po ba na ang mga Ilocano ay kilala sa pagiging matipid? Talaga partner, ano naman dapat natin tipirin? Ano nga ba? So, nakakatawa mang sabihin, kailangan nating maging matipid sa ating pagiging madamot. Sana lahat tayo ay maging bukas palad na magbigay para sa ikabubuti ng nakararami. Kung ito ay handog namin sa inyo. Pilipino sa pag-aalaga ng mga manok. Kabilang ngayon sa mga kultura natin. At ngayong gabi ay hahandugan namin kayo ng awitin. At dahil nandito tayo sa kabukiran, nais kong damhin natin ang ating kapaligiran sa saliw ng awiting Pamulinawen.
itong mga nabasted na. Okay, so sa buhay natin, hindi natin maiiwasan na mabasted. Pero, lagi sana natin isaisip na magkaganon man, hindi at never tayong binasted ng ating Panginoon. So ito po ang aming tugtog para sa inyo. So, ayan. Tapos na naman ang summer. Tagbulan na naman. Kaya, ayan. Para sa magsasaka, ang ulan ay isang blessing. Amen? Yan. Kaya ito, para sa inyo.